ano nga ba yung mga legal na limitasyon sa mga dokumentong maaaring ipasubpina ng impeachment court at maaari bang gamiting batayan ang mga desisyon sa mga kaso sa ombudsman sa isang impeachment trial? Sinagot ito ng dalawang legal experts at ito ang ibabalita ni Hannah Jane Sancho live mula pa rin dyan sa Senado. Partner Hannah, magandang hapon. Magandang hapon ka, partner Admar. Matapos nga na nakapaglabas ng approval yung impeachment court o Senate impeachment court kaugnay dun sa ilang request na pinapasubpina yung mga bank records, AMLAC, ITR, SALN no, ni Vice President Sara Duterte, umusbong yung mga ilang legal na usapin. No? Mula dun sa lawak ng mga dokumentong pwedeng isubpina, yung paggamit sa batayan ng ombudsman na jurisprudence at pati na rin yung partisipasyon ng mga center judges na naka-detention. Magkaiba man na naging pagsusuri ng dalawang legal experts, kapwa nilang iginit na dapat may malinaw na limitasyon ng mga dokumentong maaaring ipasubpina ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Dr. Melissa Loja, isang legal expert at may akda ng mga pag-aaral, comparative constitutional law na nailathala sa International Law Journals ng Oxford University Press, hindi dapat malagay sa alanganin ang trade secrets ng mga negosyo sa paglalabas ng income tax returns. Samantala, sinabi naman ni legal and public policy expert Attorney Frederick Micael Farolan na questionable ang lawak ng subpina na humihingi ng halos 2 dekadang bank records upang magtakda lamang ng tinatawag na financial baseline. The purpose of the secrecy, confidentiality of the ITR is not really about the privacy of the taxpayer or even the corporation. It is all about trade secrets. And that is connected to a constitutional right that's even oftentimes higher than the right to life, and that's the right to private property. The right of a business to its trade secret stems from the right to private property. Once the government itself breaches that trade secrecy, wala, bagsak ang investment confidence sa economy natin, sa political or governmental system natin. So that's the point about the IPR. Ay naman kay Farolan, pagamat inaasahan na niyang maglalabas ng subpina ang impeachment court, hindi umano malinaw ang legal na kaugnayan ng mga financial records bago pa man maging vice president ang respondent sa kasalukuyang impeachment proceedings. Ang hindi ko lang inaasahan ay yung pumayag ang Senado bilang impeachment court na kalkalin o ilabas yung ganong kahaba na panahon ng sinasabi nila na dapat mula 2007 hanggang 2026 yung bank records na kakalkalin. Bilang abogado, medyo doon napataas ang kilay ko. Kasi hindi nilabas o hindi naman klaro kung ano talaga yung relasyon nung panahon na hindi siya vice presidente dito sa impeachment case. Dagdag pa ni Farolan, kung layunin lamang ng impeachment court na matukoy ang palimulang yaman ng respondent bago ito naging vice president, hindi na umano kinakailangan balikan ng halos 2 dekadang financial records. Kung yun lang ang pangangailangan, pwede na siguro at least 2 years before being vice president, may establish mo na yung baseline na yun. Bakit kailangan halos 2 dekada ang kailangan mong kalkalin at kinakailangan mong ipalabas para patunayan mo lang yung fact na ganito siya kayaman nung tumungtong siya bilang vice presidente. Para kay Attorney Farolan, hindi rin dapat gamiting batayan ang mga jurisprudence sa ombudsman upang palawakin ang saklaw ng ebidensyang maaaring tanggapin sa impeachment trial dahil magkaiba ang layunin at saklaw ng dalawang uri ng paglilitis. Hindi pwedeng i-apply ito dito sa impeachment case kasi nga ang impeachment case specifically designed to remove an impeachable officer for impeachable offenses committed while she was holding a position which was impeachable. Hindi naman yun yung sitwasyon sa ombudsman eh. Diba? Sa ombudsman, may ginawa ka mali, paparusahan ka namin ang prescription period 20 years. So within 20 years, pwede ka namin kasuhan dyan.
Okay. Dito sa impeachment, ang sinasabi, pag ikaw ay nagkasala, ginawa mo yung impeachable offense at impeachable official ka, nung panahon na ikaw ay impeachable official, yun lang yung sakop namin. So hindi siya, it's like comparing apples and oranges. Samantala, iginit naman ni Dr. Melissa Loha na may batayan sa mga naunang impeachment rules ang paglahok at pagboto ng isang senator judge kahit mayroon itong valid na dahilan ng pagliban, kabilang ang detention. Aniya, hindi maaaring magkaroon ng magkasalungat na interpretasyon sa iisang probisyon ng konstitusyon. So you cannot have two disparate or conflicting interpretations of the same constitutional provision. Admar, habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, inaasang magiging sentro ng usapina sa mga susunod na pagdinig yung usapin ng admissibility, relevance at saklaw ng pwedeng isubpina at yung magiging epekto nito sa umano'y pag-resolva dun sa unexplained wealth at iba pang issue nakapaloob dun sa articles of impeachment. Admar? Maraming salamat si partner Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Senado.